Lalong manggigigil dito si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Kasi gustong-gusto nitong matalo doon sa nakarang eleksyon sa Leyte. Hindi naman nangyari. Di ba? Pagkatapos ngayon hindi pa nga nakakapanumpa si Congresswoman-elect Laila de Lima. Kinuha na, inopera na ni Speaker na maging bahagi ng prosecution panel para sa impeachment o article of impeachment ni Sara Duterte sa Senado na gagawit magsisimula next month hanggang sa 20 Congress. At dahil dyan, kaya ko nasasabing lalong manggigigil at magagalit si Sara Duterte kasi ayaw din niya kay Laila de Lima. Pangalawa, itong pasimpleng galaw ni Speaker ay talagang malalim. Simpleng galaw para masaktan, matakot, at nagpapatibay na talagang hindi nila binibiro at seryosong haharapin ang mga kaso ni Sara Duterte tungkol sa paggastos ng pera sa Office of the Vice President at paninindigan ng Speaker of the House at ng Kongreso sa pangkalahatan ang kanilang kaso, article of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Yan po ang mensahe niya. Di ba? Isipin mo sa dami-dami ng mga bagong congressman, sa dami ng mga dating congressman at nahalal na congressman ng mga abogado. Pero ang kinuha nila ay itong dalawang parehong ininsulto, pinersonal nitong mga Duterte na si Laila de Lima at Congressman-elect na si Jokno. Di ba? Matindi po ang pamimersonal dyan ng pamilyang Duterte ng mga nakaraan. At dahil dyan, siyang hinugot ni Speaker para maging taga-usig sa kaso ni Sara. Kaya ako talagang lalong uminit. Yan ang sitwasyon. Kung yung magugunita, pinersonal ng dating Pangulong Duterte, itong si Laila de Lima pinakulong ng 7 taon. Si Jokno, pinersonal, pati ipi niyan, pati yung pagkatao niya, nilait-lait ni Digong Duterte. Ngayon, Congressman-elect, prosecutor, talagang weather lang. Sabi nga nila hindi lahat ng oras ay sa inyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayo ang nangingibabaw. Ito na ngayon, nabaligtad na sitwasyon. Ang nilait-lait nyo ngayon ay elected na, may mandate na, inihalal ng taong bayan sa ilalim ng party list law. De Lima at Jokno. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Isa pa sa issue na napapag-usapan ay ang usapin tungkol sa paghahanda. Dalawa na po at mainit. Ito yung sinasabi ko before election. Impeachment at kaso sa ICC ang kakaharapin ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Hindi na nila malaman kung ano ang gagawin. Kasi magkalayo, isang court trial sa ICC at ito naman administrative impeachment trial. Mangyayari na po ito. Kaya ba nila yan? Di amahan natin. O kayong mga DDS at kayong mga supporters. Di ba kayo napapagod na ipagtanggol nyo yan ang ipagtanggol? Di ba kayo napapagod na manlilang kayo ng manlilang? Ang rule of law, pagpapatupad ng batas, hindi po yan kayang talunin ng mali at fake information. Ang patuloy na batikos nyo sa Marcos administration, ang patuloy nyong panlalait sa pamahalang ito, dahan-dahan kayong sinasagot harap-harapan ng Malacanang through Malacanang Press Officer Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Diyan palang hirap na kayo Di ba? Lalong nagkabukuhan na maraming fake, maraming personal na panlalait, paninira kayo sa gobyerno. Kaso ho, eto't nagsalita na ang bayan sa magitan ng eleksyon. Yung mga nilalait nyo at mga binabatikos nyo, lalo pang lumalakas. Kasi 6 sa mga senador ng alyansa ay naging senador.
Si speaker na ayaw ninyo, naging speaker ulit. Di ba? Minority o kakaunti lang ang mga senador na naihalal ng mga pro-Duterte. Minority lang ang 3, 5, kumpara sa 24. 24 ang senador, kung 5 lang kayo, o di 15 pa rin, or ano yun, 5 ay di ibig sabihin 19 pa rin ang majority. Dalawa doon ay opposition, 17 pa rin ang majority. Ayan ang sinasabi natin. Political, legal, pero siyempre, ano man ang yung gagawin, aabangan kayo ng mamamayang Pilipino. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito. Huwag kayong magsasawa dahil ang mga balita, mabilis ang development, mabilis ang pagbabago. Nakita nyo, si Roque ang ingay-ingay ng mga nakaraang taon at panahon, pero ngayon biglang tamimi na siya. Ay warrant of arrest yan na hindi niya pwedeng taguan kasi lalong mas mahirap. Pag tinaguan mo ang kaso, baka ang dating niyan sa taong bayan, guilty ka. Kung matapang kayo, abogado ka, naniniwala ka sa mga batas sa Pilipinas, dapat harapin mo. Pinagbintangan na wala na daw kwenta itong gobyernong ito. Lendak ka government na raw, sabi ni Harry Roque. Kung ganyan ang tinuturing mo, na mahina na itong gobyerno under President Marcos, paano ngayon yan? Umiral ang batas. Walang kinalaman ng Malacanang, pero lumabas ang warrant of arrest mo, mahina ba yung gobyerno? Ang Kongreso, ang Judicial Body, Executive Department, kaya kahit merong co-equal sa kanilang kapangyarihan, separation of power, yan ay gobyerno pa rin pangkalahatan. Kaya kung sinasabi ni Harry Roque, mahina na itong gobyernong ito, dahil may nakapasok daw na kailang mga kaalyado sa Senado, nagkakamali kayo. Ang batas kasi kailanman hindi nanghihina. Ang implementation lang ang mahina. Pero kung ipapatupad ng tama at napapanahon ng mga batas, walang gobyernong mahina. Lahat yan ay malakas. Kasi ang galaw ng gobyerno, under the law. Hindi naman katulad ng kailang gobyerno dati, under tokhang, under double barrel operation, kaya puro human rights violation na ngayon kanilang kinakaharap na. Iba. Kaya pag sinabi mong mahina na at humihina na ang gobyernong ito, kakulangan yan ng kalaman o personal na pag-atake yan. Dahil ang batas ang umiiral at hindi yan nagbabago hanggat hindi na-amend o nababago ng mga mambabatas. Mananatiling malakas. Ewan ko kung bakit gano'n ang paniniwala nila na humihina na daw ang gobyerno. Wow! Mamamayang Pilipino ang gobyerno. Kung pa naman sinabi yan. Bakit hihina ang mamayan? Hindi Ayan po So ayan po yung mga isong kabilang sa mga pinag-usapan at may mga development pa yan sa mga susunod na araw. Kaya abangan ninyo dito sa aking mga channel. Mag-subscribe, mag-follow kayo, mag-like, at marami kayong matutunan at malalaman pa sa mga update at totoong kaganapan dito sa ating bayan.